Good morning po, a blessed church. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. No? Today po, as we start our worship service ngayong umaga, uh, kinikilala po natin na nandito tayo sa isang less than ideal na setup. But we are praising the Lord dahil bagamat meron po tayong providentially hindered na situation na makarating po dyan sa Cavite City, we are blessed by technology to be used for the ministry. No, totoo po yung sinasabi ni Pablo na ito yung naramdaman ko kagabi pa lang po na yung longing niya to be with the church. Lalo na sa mga pagkakataon that he is also providentially hindered to be with them physically. Yun po yung yung feeling ko kagabi hanggang ngayong umaga, no? And but we are hoping and praying po for your safety, lalo na po yung mga kapatid po natin na nasa mga areas po na bahain, no? So we are also praying with them and lifting them up to the Lord na maging safe po kayo dito po sa situation po natin sa habagat at bagyo. And we continue to pray also dun po sa mga kababayan po natin na apektado po ng bagyong ito tsaka ng habagat. Bago po tayo magtuloy-tuloy today, may I invite everyone to please open their Bibles to Romans chapter 14, verses 13 to 18. Ulitin ko po, Romans chapter 14, verses 13 to 18. Yan, yung akin pong version ay Magandang Balita Biblia. Huwag na tayong humatol sa isa't isa, huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na yon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan ay pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Romans chapter 14, verses 13 to 18. Praise be to God to the reading of His Word. So ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung ikalawang bahagi po ng ating series na Learning to Love Above Liberty. No? Particularly po, pagtutuunan natin ng pansin yung verses 15 to 18. And while preparing po itong message for this morning, meron po ako isang article na nakita online na ang title po ay Silly Things Church Members Fight Over. Yung article po, ginawa siya ng isang, excuse me po, ginawa po siya ng isang Christian leader na pumunta po sa social media para po magtanong or mag-survey na ano yung mga nakakatawang bagay na pinagtaluhan sa loob ng isang simbahan. So marami pong sumagot doon sa survey na ito at naglista po siya ng ilang mga mga bagay na tumatak po sa kanya. So meron po doong 25. So pumili lang po ako ng ilan ng nasa top, no? Maybe nasa top 10 po ito nung article po na yun. So ano po yung mga lumabas sa survey? So isa po sa lumabas sa survey, meron pong mga simbahan na nagtalo tungkol sa haba ng balbas ng pastor. And ako, wala pa naman po akong ganong kahabang balbas. Ano po? Meron din po na isa na halos po na maghiwalay or mag-divide dahil po sa ano po ang dapat na brand ng kape ang dapat ihain. So, una po, balbas ng pastor, haba ng balbas. Pangalawa po, yung anong brand ng kape yung dapat ihain. Pangatlo po, meron pong nagkaroon ng 45 minutes na debate para lamang putukuyin kung anong dapat na kulay
ng bibilhin na filing cabinet? Black ba? Brown? Or anong kulay? Pang-apat po, may nagtalo po kung dapat bang alisin ang orasan po na nasa loob ng sanctuary. No, ako po, tayo po wala pa naman po tayong relo sa sanctuary, no? Pero dahil madalas po ako nag-overtime, tingin ko wag na lang. And lastly po, meron pong nag-away kung dapat bang tawaging potluck or pot blessing yung hinahain na food sa fellowship meal, no? Sa mga pagkakataon that they're uh, fellowshipping when it's time to eat, dapat ba potluck or pot blessing? Habang binabasa ko po ito actually, to be honest, natawa po talaga ako dun sa mga uh, nabasa kong lumabas sa survey. Pero habang tumatagal po, naisip ko na bagaman nakakatawa po itong mga bagay na ito, may mas malalim po itong implikasyon. Ano po yung implikasyon nun? Kasi hindi po talaga yung filing cabinet yung problema. No, hindi rin po yung kape. No, hindi rin po yung orasan. Hindi rin po yung tawag sa meal. Hindi rin po yung haba ng balbas ng pastor. Ang tunay po na problema ay kapag naging mas mahalaga yung atin pong mga personal preferences kaysa po sa kapatid na binili po ng dugo ni Kristo. No? Sa pagpapatuloy po ng ating sermon na Learning to Love Above Liberty, last week po napag-usapan natin na ano po yung itinuturo sa atin ng pag-ibig, o what does God's grace teaches us in reference to learning to love above liberty. Una po, to protect our brother from stumbling. Tinuturo po sa atin na sa halip na hatulan po yung ating kapatid, ang panawagan po sa atin ng Word of God na magpasya, no? To decide. To decide on what? Na huwag maging dahilan ng pagkatisod o maging hadlang sa lakad kristyano ng ating kapatid, no? In his or her spiritual journey. Na huwag po tayo maging stumbling block para sa kanilang paglago. Pangalawa po, to prioritize our love above liberty. Na kahit tama po ang ating pagkaunawa doon po sa mga kalayaan na meron tayo o sa ating Christian liberty, nawawalan po ito ng saysay kapag ang paggamit po natin nito ay wala pong pagsasaalang-alang sa ating weaker brother na nagdudulot po ng spiritual harm sa kanila when they are spiritually harmed by the freedoms that we carelessly exercise. No? Why? Bakit po ito malalim? Dahil ang mga kapatid po na na-harm dito po sa ating careless exercise of our freedoms ay minahal po ni Jesus Christ hanggang kamatayan. Kung ang pag-ibig po ngayon ang dapat mamahala sa atin pong mga kalayaan, ano naman po yung dapat nating unahin bilang citizens of the Kingdom of God or bilang bahagi po ng pamilya ng Diyos? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Our Heavenly Father, our gracious God, hallowed be your name, O Lord. Marami pong salamat sa umagang ipinagkaloob mo po sa amin upang magsama-sama na sumamba at makinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, this may be less than ideal setup for us, but we acknowledge, Lord, that you are with us. That through your word, Lord, we learn. That through your word, we are encouraged. That through your word, Lord, we hear from our Savior. Dalangin din namin po, Panginoon, na kami po ay inyo pong samahan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong paggabay. Pinigilala po namin, Lord, na hindi po kami marunong, that we're limited, Lord, with what we know. And ikaw lamang, Panginoon, at through your Holy Spirit, lamang po namin mauunawaan ng lubos yung nais mo pong ituro sa amin ngayong umaga. Pero then, Lord, we pray para po sa aming mga kapatid, Panginoon, na apektado po ng weather po ngayong araw na ito. We pray, Lord, for their safety. We pray, Lord, na samahan mo po sila sa difficult circumstance na ito. And I pray, Lord, na ikaw lamang po ang mapapurihan ngayong umaga. Tago mo po kasi yung likuran, Panginoon, ang maitanghal po, Lord, as I
preach your word ay hindi po ang aking opinion but your will for your people. Kaya po lahat ng papurit at salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, learning to love liberty po. Learning to love above liberty means that God's grace teaches us, ano po yung pangatlong ituturo sa atin yung umaga, to pursue the priorities of the kingdom. Mula po sa verse 16 to 18. So sabi po, so do not let what you regard as good to be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So mas lalaliman po natin yung paghuhukay po dito po sa ikatlong argument ni Pablo at yung sa kahalagahan po ng matututunan na piliin yung pagmamahal higit sa atin pong mga personal na kalayaan bilang mga Christians. So sa huling punto po, kinikilala po ni Pablo at ipinapakita po sa atin kung ano po yung dapat nating unahin. What should we prioritize? No, ang Christian liberty o yung kalayaan po natin kay Kristo ay hindi po ang mismong hantungan. No, hindi po ito yung layunin, no? Kundi isang paraan lamang po sa loob ng ating pong Christian journey. At dapat po ginagamit natin yung ating kalayaan sa paraan po na sumasalamin sa priorities po ng Kingdom of God, sa mga prioridad ng Kingdom of God. No, it's instead of demanding our rights, we are called to align our lives with the ultimate priorities of Christ. Ano po yun? Una, to guard the testimony of the gospel sa verse 16. So sisimulan po natin yung ating pag-aaral sa isa pong warning ni Paul. No? Nakagulat po yung isipin na posible pala na yung isang bagay po na itinuturing nating mabuti o tunay naman po talagang mabuti or good ay maging dahilan upang pagsalitaan po ito ng masama. No? Na hindi po dahil mali ang regalo ng Diyos. No? Linawin po natin, hindi po dahil mali yung regalo ng Diyos, kundi dahil mali po yung paraan ng paggamit natin nito. No? Yung word po na good, no? Ibig sabihin po niyan, mabuting bagay na tinanggap natin kay Kristo. Gaya po ng ating Christian liberty. Gaya po ng kalayaan that we experience, no? Bilang mga Christians. At yung kalayaan po na bunga ng gospel ni Jesus Christ. Hindi po ito kasalanan, no? Hindi po ito isang pagkakamali. Isa po itong buhay na mabuting regalo ng Diyos na dapat pong tanggapin ng may pasasalamat at pagpupuri para sa kalwalatian po ng Diyos. Pero ang warning po that it can be spoken of evil, no? Sa ibang English translation po, ang ginamit po sa original na Greek nito yung blaspheme. Pwede ka palang ma-blaspheme o yung spoken of as evil. Nangangulugan po na pagsalitaan ng masama o sirain ang isang bagay na tunay namang mabuti at karapat-dapat na igalang. No? What we regard as good can be spoken of evil ng mga tao sa paligid natin. Ibig sabihin po, kapag ginagamit po natin ito pong mabuting bagay ng walang pag-ibig, o hindi po nagbabago yung kabutihan ng ating kalayaan, kundi nagiging problema po ay yung paraan po natin ng paggamit nito. No? Imagine po natin yung isang senaryo sa loob po ng isang hapag. So mayroong tatlong tao po na nasa loob ng isang hapag. Isang mature Christian, isang new believer, at isang unbeliever. No? Yung mature believer, alam po niya na malaya po siyang kainin ang mga pagkain na nasa lamesa. Ngunit alam din po niya na yung pagkain po nito ay maaaring makasugat dun sa konsensya ng kanyang kapatid. Huh? Ngayon po, ang tanong, ano ang mas mahalaga? Ang ipakita sa lahat na malaya siyang kumain
o ang ipakita po sa lahat yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Kapag pinili po niyang isuko ang kanya pong kalayaan, alang-alang po sa kanyang kapatid, hindi ang pagkawala po yung mapapansin ng mga unbeliever. Hindi po yung pagkawala ng karapatan yung unang makikita ng unbeliever na kasama po niya sa lamesa. Ang makikita po niya ay yung pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kapakanan po ng iba. Pero kapag ipinaglaban naman po niya yung kanyang kalayaan, kahit po nasasaktan ang kanyang kapatid, ano po kaya yung maging impression po nito? No? Lalo na po doon sa mga tao po na nanonood. Pwede po niyang isipin na, ganyan naman pala tong epekto ng pananampalataya nito nila eh. At naman ang gugustuhin kong maging bahagi niyan. Church, ito po yung warning ni Pablo dito po sa kanyang text. Totoo po na ang lahat ng bagay na ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos ay mabuti at pwede po nating i-enjoy. Sa mga tunay po na nauunawaan yung kanilang freedom, no? For those who understand yung kanila pong Christian liberty, tulad ng mga strong Christians that Paul is addressing in Romans 14. Ang kabutihan pong ito ay dapat ipagpasalamat at papurihan po ang Diyos. Papurihan po ang Diyos. Pero ang kung ang abuse o yung careless use ng ating pong kalayaan ay nakakasira sa ating kapatid, habang nanonood po yung mundo sa atin bilang church, ano po yung nakikita nila sa mga Christians na nauunawaan yung freedom nila? What do they see? What they would see na walang pakialam yung stronger brother sa kanyang weaker brother. At ano po ang pwedeng conclusion ng mundo that watches us? What can be their conclusion? May isip po kaya nila na kahanga-hanga yung ating relationship? Will they see that we value our relationship with our brothers and sisters in Christ? So ang tunay po na issue ay hindi po yung kalayaan o yung Christian liberty na meron tayo bilang mga Christians. Ang issue po, yung unloving na paggamit nito na nakakasira po sa testimony ng church. So nilalaliman po natin from individuals, to our testimony as the church, as people of God, bilang kawan ng Diyos. Kapag ipinaglalaban po natin yung ating mga kalayaan, kapalit po ng kalagayan. Ulitin ko po, kapalit ng kalagayan ng ating mga kapatid. Ang malalim po na at napakagandang larawan ng gospel ay natatabunan. It becomes obscure. No? Yung picture ng gospel, it becomes obscure ng pagiging makasarili at pagkawatak-watak, no? Because of our careless use of our freedom. So, and the world does not simply need to see our freedom in Christ. No? Higit puro on, it needs to see our willingness to lay down that freedom. Why? For the sake of loving one another because of Christ. Hindi po dapat nagiging excuse ang Christian freedom para po sa mga gawain at mga pag-uugali na nakakasira po ng ating fellowship. No, na nagiging dahilan para masabihan ng masama si Kristo at ang kanyang church. Nung nakaraang week po, we learned na you can grieve your brother, you can destroy them, you can tempt them to sin, and that obscures our testimony as a church. So yung gospel po, pinoproclaim po nito yung Savior who willingly gave up His rights for the good of others. It's the same grace that we have received. Christ sa Philippians chapter 2 willingly gave up yung kanya pong karapatan. He has all the authority, He has all the rights, but He laid down even His life, no? Humbled Himself, took on yung paying servant, yung anyo ng servant, and gave His life for us, sinners. No? Kaya naman po, yung paggamit po ng mga kalayaan na pinagkaloob sa atin ay
dapat pong sumasalamin sa parehong sacrificial love ng ating pong Savior. Yun po yung guiding principle in exercising our freedoms. In a Blessed Church, no, bago po natin gamitin, bago natin i-exercise yung ating mga kalayaan na pinagkaloob po sa atin, we must ask, no, mapapalakas ba ng mga gagawin natin o mapapahina ng paggamit natin ng ating mga kalayaan yung ating testimony tungkol kay Kristo? Will it become a very clear picture of our testimony in Christ, about Christ? No? Napapaliwanag ba nito yung ating testimony tungkol kay Kristo? Makikita ba sa paggamit natin nito yung pag-ibig ni Kristo sa ating mga ginagawa? No? When we practice our freedoms, no? Will it show the love of Christ in what we do? So sa paraan po ba ng paggamit natin ng ating kalayaan, mas lalo bang nakikita ng mga tao yung kagandahan ng gospel? Will they see the beauty of the gospel? O natatabunan po ito sa ating ginagawa? Bago po natin gawin o i-exercise yung ating mga freedoms, I think that's a good way to evaluate, no? And to think it over bago po natin gawin ng isang bagay that would harm our brothers and sisters in Christ. Although it is good, no? But it can be spoken of as evil when exercised carelessly or without love. So yung Christian liberty po is a good gift from God. Let me be clear on that. Si Pablo po malinaw siya doon. No, he agrees with that theology that everything is good, na lahat ng ipinagkaloob ng Diyos ay mabuti. But when it is exercised without love, no, it can obscure the beauty of the gospel before the watching world. No? Before the watching world, pwede po itong mapalabo, no? O pwede niya matabunan yung kagandahan po ng gospel. No? Pangalawa po, ano po yung itinuturo sa atin ng pursuing the priorities of the kingdom is to embrace the values of the kingdom. Sabi po sa verse 17, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." Bakit kailangan po nating maging maingat, no, sa paggamit po ng ating mga freedom, sa ating Christian liberty? Bakit kailangan ingatan yung testimony ng gospel? Dahil po pinapaalalahanan tayo ni Pablo through the scriptures na may mas mahalagang dapat pong pagtuunan ng pansin. No? Ano po yun? Yung kingdom of God. Sabi niya nga po, "For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking." So mapapansin po natin yung contrast na ginagawa po ni Paul. Hindi po niya sinasabi na walang halaga po yung pagkain o yung inumin. No, he doesn't say that. Hindi rin po niya sinasabing mali yung Christian liberty. Last week nga po, we have learned that he agrees that the Christian liberty is good. That it must be, it came from God, so it is good. Pero ang sinasabi po niya na hindi po ito ang sentro ng kaharian ng Diyos. Hindi po ito yung essence ng kingdom of God. No? Ang disputable matters po ay hindi ang tunay na naglalarawan sa paghahari po ni Kristo. Yung pagtatalo natin sa mga disputable matters, hindi yan yung picture ng kingdom of God. Hindi rin ito yung picture ng paghahari ni Kristo sa buhay ng kanyang bayan. No? Hindi po nakikilala ang kaharian ng Diyos sa mga bagay na ating pinagtatalunan in reference to disputable matters. Nakikita po ito dun sa mga katangian na hinubog po ng Holy Spirit sa buhay po ng people of God. Ano po yun? But of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ito po yung mga katangian na mula
sa bunga ng Holy Spirit na dapat nakikita sa people of God. Sabi po ni John MacArthur, in those three elements, particularly what we have mentioned, you have comprehensive summary of the Christian life. So kung magtatanong po kayo, ano ba dapat yung summary ng buhay ng Kristiyano? Yun po, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Lakayin po natin isa-isa. Una po, yung righteousness. No? Sa simpleng definition po, ang ibig sabihin po ng righteousness ay isang pamumuhay na nire-reflect po yung katuwiran ng Diyos. It reflects the righteousness of God. Kasama po dito yung integrity, yung holiness, yung uh, faithfulness, honesty, pagiging makatarungan, paggawa po ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Sa halip po na ipilit po natin yung ating mga personal preferences. Tayo po bilang mga believers ay hinahangad po na mamuhay ng mayroon pong kabanalan at nagpapakita po na naipapakita po natin yung mga ito sa pamamagitan ng atin pong mga pag-ibig, no? We can show it through our love, no? Na o mamuhay po tayo na sa paraang ipinapakita po yung character ni Kristo. To live in such a way that shows the character of Christ. Again po, a Blessed Church, hindi po yung pagkain o yung inumin ang unang napapansin ng mundo. No? Hindi rin po kung gaano kalawak yung ating Christian liberty. What do they see? Ang nakikita po ng mundo as they watch us, habang sinusubaybayan po nila tayo, kung yung ating buhay po ba ay nagpapakita ng tunay na katuwiran. If our lives really show righteousness. Totoo naman po ito sa mga bagay po na napapansin ng mundo sa atin. Unang-una po nilang inaatake ay kung tayo ba ay naging makatuwiran. No? Isa yun sa laging ipinupukol sa atin ng mundo. Nakita ba nila na namumuhay tayo ng tapat? Nakita ba nila na tayo ay makatarungan? Nakita ba nila na tayo may integrity? Namumuhay ba tayo sa paraang nagbibigay ng glory at honor sa Lord? Righteousness. Pangalawa po, peace. No? Ito po yung harmony between believers. No? Kasama din po dito sa peace yung wholeness, no? Yung pagiging buo. Napaganda po ng pagkakagamit nung word na peace dito po sa konteksto ng Romans 14. At napaganda po para sa akin nung ibig sabihin o yung mga salitang katumbas ng harmony sa Tagalog. No, hindi lamang po ito yung kawalan ng away, no, yung peace. Sa Tagalog po, maaari din itong tawagin na pagkakaisa, pagkakasundo, pagkakabagay-bagay, at pagsasamahan. No, ganyan po kalawak yung ating vocabulary when it comes to peace. Sa katunayan po, ito rin yung naglalarawan po doon sa kapayapaan mula sa Diyos. At ito rin po yung pagkakakilanlan o yung identity o yung character ng kingdom of God. Saan po ito nanggagaling? Dahil tayo po ay reconciled people. We have been reconciled to God. Yung tayo po ay nagkaroon ng pagkasundo dahil po kay Kristo sa pamamagitan ng gospel ni Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin nun sa atin? So we must be active. Aktibo po dapat tayo na hangarin, na i-preserve yung ating unity. Yung ating unity bilang believers. Imbis na lumikha po ng mga hindi naman kinakailangan na conflict dahil po sa mga bagay na hindi naman po ginagawang essential ng Scripture. No? In light of disputable matters, we are called to be peacemakers, no? To preserve our unity, to preserve peace, to promote peace among believers. Kapag may kapatid po na hindi pa kasing lawak ng ating pagkaunawa sa Christian liberty gaya po natin, hindi po dapat natin siya minamaliit. Hindi po dapat din natin siya pinipilit. Hindi po dapat din natin siyang
pinapahiya. No? That's the danger. Kapag we we fight for our rights, no? Kapag ipinilit din po natin yung ating o ipinaglaban yung ating mga kalayaan bilang mga Christians, we end up, no, with our weaker brother na hamakin siya, na napilitin, no, na ipagpilitan sa kanya yung ating preference pagdating sa disputable matters. Ano pong panawagan sa atin? Sa halip po na ito yung gawin natin, lapitan po natin siya ng may pag-ibig. We must reach out with love to our brother and sister, to our weaker brother and sister. Napakinggan po natin yung kanilang mga concern. At sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng maayos na ugnayan at pagkakaisa, nagiging makabuluhan po yung harmony. Nagiging makabuluhan po yung testimony natin bilang simbahan na sinusubaybayan po ng mundo. Ito po yung nangyayari. No? We are being watched by the world. And yung fruit po ng Spirit, the fruit of the Spirit that we talked about before, yung mga bagay po na napapractice natin sa loob ng church, no? Yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, yung mga iba pang mga gifts mula sa Panginoon na ninanais din po ng mundo but they cannot because they do not have the Holy Spirit in them. Ito po yung mas nagpapatibay ng ating testimony bilang people of God. Ang pinaka-essence o yung pinaka-diwa po ng ating kalayaan na meron po tayo ay hindi po yung kalayaan na gawin ang lahat ng bagay, pati na rin yung maka-offend ng ating kapatid o maka-harm, maka-spiritually harm ng ating kapatid dahil gusto natin. Hindi po yun yung essence ng Christian liberty. Ang essence po o ang diwa ng ating Christian liberty ay yung pamumuhay po ng may kabanalan at maging yung pakikitungo po natin sa isa't isa na meron pong kapayapaan. That's the essence of our freedom. To live with holiness and to have that kind of relationship with their fellow brothers and sisters in Christ, binded with peace. No? So righteousness, therefore, mga kapatid, is seeking to honor God, while peace naman po is seeking to live in harmony with our brothers and sisters in Christ. Ito po yung ibinubunga ng pamumuhay with righteousness, yung peace. And at the same time, yung peace naman po, when we have harmony with our fellow believers, it produces joy. No? Sa huli po, ano po yung binanggit na nakatangian ng Kingdom of God, enjoy in the Holy Spirit. Hindi po ito yung mababaw na kasiyahan. No? Hindi po ito dahil masaya tayo dahil nakuha po natin yung gusto natin. Ito po yung malalim at matatag na kagalakan na bunga po ng Holy Spirit. At sa konteksto pong ito na habang namumuhay po tayo, yung tayo bilang mga believers ng magkakasama sa ilalim po ng pangunguna at paghahari ni Kristo, ito po yung napoproduce yung joy. Dahil po sa ating harmony, it produces joy. Bakit po ito ngayon malalim? Why is it so deep? Yung kagalakan po kasi na ito ay mula po sa pagkakaroon natin ng personal na pagkakakilala sa Diyos. Our personal relationship with God. Na yung maranasan po natin yung kaligtasan. Maranasan po natin yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kanyang habag, at yung kanyang pong pag-ibig. Kaya po, joy is very deep. It cannot be found elsewhere but in Christ. Ito po yung klase ng kagalakan na kahit sa gitna ng mga difficult circumstances katulad ng hinaharap po natin today. No? Merong bagyo, merong mahirap na sitwasyon, yung iba po nakaranas ng pagbabaha, and we are here.
rejoicing in the truth that we are in Christ, that we are one. We are united by one Spirit, one God, one Savior. And it produces to us that joy. So habang yung church po ay namumuhay sa righteousness and peace, no, doon sa katuwiran at sa kapayapaan, natural din po na lumalago yung ganitong uri po ng kagalakan, yung ganitong uri po ng joy. Kung saan po may pag-ibig, kung saan po may pagpapakumbaba o humility, kung saan po may pagkakaisa o unity, doon din po lumalago yung tunay po na joy. Dito po lumalago yun sa environment nito with love, humility, and unity. So again, right living po produces peace between believers, and peace produces joy among believers. No? Mas malalim po yung joy natin when we are living in harmony. Hindi po ito madali, no? Kita naman po natin dun sa sa sitwasyon po ng mga Christians na nasa Rome na kahit po sa atin today we live we came from different backgrounds. Magkakaiba po tayo ng pinanggalingang kultura, magkakaiba po tayo ng personalidad, magkakaiba po tayo sa maraming mga bagay. Pero let us not forget that we are united because of the blood of the Lamb. We are united because Christ saved us. At mas matibay po yun na bond of peace in us bilang mga believers. And nagiging posible po yung mga ito sa pamamagitan po ng isang environment na hinuhubog po ng sacrificial love. Yun po yung picture yung ng atin pong Christian liberty. When we practice Christian liberty, it must be governed by that same love that we have received from our Savior. That sacrificial love na hindi po ng paggamit ng ating mga kalayaan na hindi po natin isinasaalang-alang yung kapakanan po ng iba. No? Naalala ko po sabi ni Paul, as much as you can live in peace. Kasi alam po niya na sobrang magkakaiba po ng mga tao. Can you imagine Gentiles and Jewish believers? Yung mga Gentiles, hati-hati din po yan. No? Hindi lang sila Greeks. They came from different walks of life. No? And also yung mga Jewish believers who have converted from their old system to Christ, to their faith in Christ. Sobrang laki ng kanilang mga differences, but Paul is saying live in peace. And dito rin po sa Romans chapter 14, we are being guided by scripture to preserve that, no? To live in righteousness, peace, and enjoy in the Holy Spirit. For it is the priorities. These are the priorities of the kingdom of God. So ito po yung tunay na pagpapahalaga, no? Yung mga values ng kaharian po ng Diyos. Mas mahalaga po ang mga ito kaysa anumang pagtatalo na meron po tungkol sa mga disputable matters na hindi po ginawang essentials ng Scripture. Doon sa mga secondary issues, no, mas higit po ang mga priorities at values ng kingdom sa mga personal preferences na meron po tayo. So anong ibig sabihin po sa atin ito bilang mga Christians today? No? Anong ibig sabihin nito sa atin? Para po sa mga strong believers na nauunawaan yung kanilang Christian liberty, ang panawagan po sa atin, no? Sa mga pagkakataon, nahaharap po tayo sa options o pagpili, no? Sa mga choices. Sa pagitan po ng pag-ibig at paggamit ng ating kalayaan, ang maging panuntunan po nawa natin ay yung tatlong mahalagang katangian at pagkakakilanlan po ng Kingdom of God. Let that be our guiding principle. So yung righteousness, peace, and joy in the Spirit. Kapag dumating po tayo sa pagkakataon that we must choose, no, between our Christian liberty and how we use it. Right? Ano pa pong panawagan sa atin bilang mga strong believers, no?
o strong brother, no? Majority man po siguro sa atin sa loob ng simbahan, I think, and I know most of us are in this section, no? We are called to reach out, lalo na po dun sa mga weaker brothers natin, yung brothers and sisters, to reach out to them with respect, dun sa kanila pong mga weakness in reference to our context sa disputable matters. They may think differently from us when it comes to disputable matters. Yung mga bagay po na hindi essential in terms of what the scripture is saying, o yung mga secondary issues, we must reach out to them with respect. Why, no? No? Anong purpose po? To preserve that peace, to preserve that unity, to live, to live rightly before God. Hanggang sa pamamagitan po ng pagpapractice natin ng ating kalayaan ng meron pong pag-ibig, ito po yung magiging catalyst, ito po yung magiging ha, pamamaraan para mahubog po ito bilang strength naman nila. That they would see yung ating pong paglapit ng may pag-ibig sa kanila. Ito yung magiging paraan na darating din sa pagkakataon that they would be strengthened by it. No? That they would also see, no, yung beauty ng love over our personal preferences. At kung yung pagsuko po ng isang lehitimong kalayaan o isang lehitimong karapatan in terms of what we're talking about or in reference to what we are talking about today, yung ang paraan po upang mapangalagaan yung mga kingdom realities that we have mentioned earlier, no? Kung yung paraan po ay pagsuko, hindi po yun kawalan. Ito po yung tunay na paggamit po ng ating Christian liberty. Ito po yung tunay na paggamit ng Christian liberty. Kapag ito po yung nakita ng weaker brother, at maging ng mundo pong ito, no, that watches us, na tayo po yung mga tao na may totoong integrity, na may totoong honesty, may totoong pagpapahayag ng katotohanan, may kabutihan, tayo patas, makatarungan, at marangal. Maingay po yun na testimony ng reality ng Christianity. It becomes a loud testimony of true Christianity. Kapag nakita rin po nila yung ugnayan na mapayapa between us, yung harmony between believers, at yung panatag, yung settled joy, no, that we are talking about also mula sa Holy Spirit, makita po nila yung tunay po na puso ng Kingdom of God. People would see the true heart of the Kingdom of God na buhay sa mga citizens nito. So yung attraction po na ito ng mga katangian, no, yung mga attraction sa mga katangian po ng Kingdom of God by God's grace, may tulay po ito o bridge para madala po natin yung mga unbelieving world to Christ, to point them to the gospel. It can be an opportunity for the gospel to be preached. Maring may mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho that have asked you, saan nanggagaling yung peace mo at peace ninyo ng church? Saan nanggagaling yung joy na meron ka? Bakit ang lalim ng joy mo kahit sobrang hirap ka ng sitwasyon? Why can you still live rightly in the midst of this crooked generation? Bakit kaya mo pa rin mamuhay ng may integridad? Bakit kaya mo pa rin maging honest sa trabaho? Bakit namuhay ka pa rin with excellence with your work kahit na ginaganito tayo sa trabaho? Why? Because of Christ. Because of Christ. Kaya ito rin po yung kailangan nating itanong sa ating mga sarili. In light of this truth, mas passionate po ba tayo sa pagtatanggol ng ating mga personal preferences o yung mga personal convictions na meron po tayo kaysa po sa pagpapakita ng katuwiran?
Yung mga salitang lumalabas po ba sa ating mga bibig o yung mga bagay po na ipinapahayag po natin ay nagpo-promote po ng kapayapaan? Do the things that we say or does our action speak or promote peace? Do we live for peace? Ang buhay po ba natin ay nakikitaan po ng panatag na kagalakan mula po sa Holy Spirit? And these are good questions that we can ask ourselves to evaluate. No, nasaan na ba ako pagdating sa priorities ng Kingdom of God? Am I living rightly? Am I a peacemaker? Do I have that joy in the Holy Spirit? Church, kapag tumingin po yung mundo sa atin, hindi po nila kailangan unang makita kung gaano po tayo kalaya. No? They could see that, pero hindi po yun yung kailangan nilang unang makita sa atin. Mas kailangan po nilang makita yung katuwiran na isinasabuhay po natin, yung kapayapaan na pinangangalagaan po natin, at yung kagalakang tanging si Kristo lamang po ang makapagbibigay. Is that our priority? Is that your priority? Lastly po, ano pong tinuturo sa atin to pursue, no? The priorities of the kingdom. Pangatlo po is to serve the Lord above ourselves. No? Sa verse 18 po sabi, whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. Pagkatapos pong ipakita ni Paul yung tunay po na priorities ng Kingdom of God, binibigay niya po ngayon yung dahilan kung bakit po ito mahalaga. What is the reason? No? Why? Why? Mapapansin po natin yung word na thus. Yung word po na thus, ang ibig sabihin po niyan, ang tinutukoy po ni Pablo ay yung mga taong namumuhay ayon sa priorities po ng Kingdom of God. Yung kanina, yung righteousness, yung peace, yung joy in the Spirit. No? Ito po yung dapat napiliin higit sa sarili po nating mga karapatan o mga kagustuhan. No? Kaya po ang tunay po na paglilingkod kay Kristo ay hindi lamang po nasusukat sa dami po ng ating mga ministries. Hindi lamang po yun ang batayan ng atin pong service, ng tunay na service kay Christ. Nasusukat din po ito sa paraan ng paggamit po natin sa ating kalayaan. How do we use our freedom? How do we use our Christian liberties? Ang tunay po na lingkod ni Kristo ay handa pong isang tabi, no? Isang tabi. Yung sarili niyang kagustuhan, kung iyon po yung magtataguyod ng kapayapaan at ikabubuti ng kanyang mga kapatid. No? It's the willingness to set aside our personal preferences if ito yung makapag-build up, no? Makapagtaguyod ng peace at ikabubuti ng ating brothers and sisters in Christ. So sinabi po ni Paul na yung mga taong namumuhay po sa ganitong paraan ay meron pong dalawang commendation. Ano po yung dalawang commendation that Paul is talking about? Una po, being acceptable to God. Acceptable, ibig sabihin, nalulugod po ang Diyos sa buhay na sumasalamin sa kanyang kaharian. No? When we live according to priorities of the kingdom, it is acceptable to God. It is pleasing to the Lord. It is pleasing to the Lord. Hindi po ito, linayin po natin na hindi po ito yung batayan ng kaligtasan. We are not saved because of what we do. Ito po ay bunga ng ating kaligtasan. No? Because we are already citizens of this kingdom, ito yung pamamaraan ng kingdom of God. And God is pleased when we are living according to the priorities of His kingdom. No? Ito po yung bunga ng isang pusong tunay po na naghahari si Kristo. If you want to know if Christ is
ruling your life. Makikita dapat yun, yung righteousness, yung peace, at yung joy in the Spirit. Sa pangalawa pong commendation, we are also approved by men. No? Approved po, dokimos. Ang ibig sabihin po, nakapasa sa pagsusuri. No? Parang chinecheck po kung tunay o peke na pera. No? Sa time nila, chinecheck kung tunay o peke yung coin. No? At kapag nakapasa ka doon sa test, kung ikaw ay counterfeit o tunay, ikaw ay approved. No? Hindi po ibig sabihin nito na laging sasang-ayunan po tayo ng mundo. No? Let me be clear. Si Jesus Christ po ay tinanggihan ng marami. And he was also condemned. No? Pero kahit po na yung mga hindi po naniniwala, no, sa atin bilang mga Christians who also reject us, kadalasan po ang nakikita, no, nila sa atin, no, they would also respect how we live. No? Iginagalang po nila yung isang buhay na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng katapatan at integridad. No? They might not believe in everything that we say or do, but according to Scripture, they could also respect us when they see the kingdom priorities, no, living through us. Yung righteousness, yung peace, at yung joy in the Spirit. Makatanggap po tayo ng respeto ng iba. Actually, sa Scripture po ganun din. When we live rightly, ang nangyayari po doon, mas nagliliwanag yung ating Father in Heaven. Nagliliwanag po ang Diyos Ama. He would be commended. He would be glorified. And people respect that. At totoo po na hindi naman po natin hinahabol na mamuhay para sa palakpak po ng iba. Hindi po tayo namumuhay bilang mga Christians to chase the applause of people. No? Pero ang isang buhay po na puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng integridad at kagalakan po, ay madalas na nakakakuha po ng respeto sa mga, kahit yung mga tao po na salunghat, sa mga pinaniniwalaan po natin at paninindigan natin. For sure, you would have your own experience on that. Kahit po yung mga hindi naman Christians na member ng inyong community, sa trabaho, sa school, your classmates, would also notice and respect your convictions when it comes to the priorities of the kingdom of God. No, sabi po sa Titus chapter 2 verses 9 to 10, slaves must always obey their masters to do their best to please them. They must not talk back or steal, but must show themselves to be entirely trustworthy and good. Then they will make the teaching about God, our Savior, attractive in any way. Ang isang buhay po na naglilingkod kay Kristo ay nagiging magandang patotoo. It becomes a beautiful testimony sa kagandahan po ng gospel. It becomes a beautiful testimony of the beauty of the gospel. Kaya isipin po natin, kung ang nakikita po ng mundo sa atin bilang church ay paulit-ulit po na pag-aaway tungkol sa atin pong mga karapatan, no? Ang pananakit ng konsensya ng ating weaker brother at yung kawalan po natin ng pagmamahalan, paano po nila makikita yung kagandahan ng kingdom of God? How would they see the beauty of the kingdom of God? Kung ito po ang makikita nila sa atin, minamaliit po nito kung sino po ba talaga tayo bilang mga anak ng Diyos at bilang mga citizens of the kingdom of God. Pero kung nakikita po nila ng watching world na ito, na handa po tayong magsakripisyo alang-alang sa iba, nakikita rin po nila yung larawan ng ating King, the King who rules His kingdom, the King of Kings and the Lord of Lords. No?
And the believer who gladly limits personal liberty for the good of others is following the example of Christ Himself. So ano po yung dapat hangarin? Ano po yung dapat nating hangarin bilang mga citizens of the kingdom? Ano po nga ba dapat yung maging ambition natin bilang Christians? The Blessed Church, ang pinakamataas na ambisyon ay hindi po ang patunayang tama tayo sa mga secondary matters. That's not the point. That should not be our highest ambition. Ang pinakamataas po dapat nating hangarin ay ang maging lingkod na nagbibigay lugod kay Kristo. May it be our ambition or desire to become servants who gives glory and honor to Christ. So sa lahat po ng desisyon tungkol sa atin pong personal na kalayaan, sa ating mga Christian liberties, ay dapat pong sumalang, no? Dapat sukatin sa tanong po na ito, does this serve Christ and advance His kingdom? Or does it simply satisfy my own preferences? Ito bang bagay na gagawin ko o ginagawa ko, when, kung gagawin ko ba ito, naglilingkod ba ako kay Kristo? Napapaunlad ba nito yung kaharian ng Diyos? O dahil gusto ko lang? Is it because of my own preference? Ang ginagawa po ba natin ay tunay na paglilingkod o sinusunod lang natin yung sarili nating kagustuhan? I think that's a good reflective question for all of us as we practice our Christian liberties and as we deal with each other in the church. No? Sa ating pong pakikitungo sa isa't isa bilang kawan ng Diyos at bilang citizens of this kingdom. No? May our greatest desire is to serve the Lord above our personal preferences. No? To give glory to God and to promote peace. No? And to love one another as people of God, as the family of God. Kayo na po sa pagsisimula po ng usapan natin ngayong umaga o sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga kwento po tayo na natunghayan tungkol po sa mga arguments na nangyari po sa loob ng church, no? Tungkol po sa balbas, sa kape, sa kulay ng filing cabinets, orasan, at kung ano pa. Marahil nakakatawa po talaga yung mga kwentong ito, pero ito po yung ipinapakita rin kung gaano po kadaling maging mas mahalaga yung ating pong mga personal na mga preferences kaysa sa ating mga kapatid. Pero hindi po ito yung uri ng church na tinubos ni Kristo. Ang gospel po ay hindi lamang po nagbibigay sa atin ng kalayaan. Itinuturo din po nito kung paano dapat itong gamitin. No? Dumating po si Jesus Christ hindi po para ipaglaban yung kanyang karapatan. He came to give Himself. He came to save. Hindi niya po pinili ang sariling kaginhawaan kundi ang ating kaligtasan. No? Mas pinili niya po yung ating kaligtasan higit sa kanyang kaginhawaan. He could have been born as a king, pero he came down sa manger. No? He lived a life bilang carpenter. Nagutom, nauhaw, experienced death of a loved one. He experienced betrayal of a friend. And he even willingly went to the cross for our salvation. Kung tutusin dun sa mga bagay po na he could have fought for his right. Dahil meron po siya, yung buong karapatan, buong kapangyarihan ay sa kanya. He is the eternal Son of God.
Yet He chose to love us even while we're still sinners. He died for us. Hindi niya po ipinaglaban yung kanyang sarili. Sa halip po ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin pong mga makasalanan. Kaya kung tuwing pipiliin po natin, no, kung pipiliin po natin na isuko yung ating mga lehitimong karapatan o yung ating kalayaan, yung ating Christian liberty, alang-alang sa pag-ibig at ikabubuti po ng ating kapatid, hindi po tayo nawawalan, hindi tayo talo dito. Ito po ang mas magpapaningning po sa puso ng gospel that lives in us. Mas lalo po nating naipapakita yung larawan ni Kristo na ating hari. A Blessed Church, ang mundo pong ito ay maraming nakikita na mga taong marunong ipaglaban yung kanilang mga karapatan. It even promotes it. Pero napakabihira po na makita ang mga taong kusang loob na isinasantabi yung kanilang mga karapatan dahil sa pag-ibig. Ito po yung prayer ko po as your pastor. This is also my prayer as a Christian. Na ito rin po yung makita nila sa atin bilang simbahan. No, whether we like it or not, the world watches us. Sinusubaybayan po ang buhay natin ng mundong ito. No? At hindi naman natin sinasabi that we must chase that, yung commendation nila. But what are we saying? Na hindi lamang po nila makita na tayo po ay mabubuting tao in light of the grace of God, kundi makita po nila ng mas higit yung kapangyarihan po ng gospel ni Jesus Christ sa atin. Kasi we have no good in us but Christ. Apart from Christ, we are nothing. So, higit sa mga priorities, no? Sa mga kaya nating i-practice o i-exercise sa mundong ito, may they see Christ in us more. And that they would see also the kingdom we belong to. Ito talaga yung patotoo ng atin pong pagiging citizen, pagiging anak ng Diyos. No? Naway makilala po tayo bilang isang simbahan na ang pag-ibig po sa isa't isa ay nagpapakita po ng ating halaga. No? Halaga na binigay po sa atin ni Kristo. At yung worth ni Christ, yung infinite worth ni Jesus Christ. Dahil po sa uli, ang pinakamalinaw po na patunay na nauunawaan po natin yung ating kalayaan kay Kristo ay hindi po sa lawak ng ating mga kalayaan, kundi po sa pagiging handa nating isuko ang mga ito alang-alang sa mga taong minamahal ni Kristo. Alang-alang din sa mga kapatid that we love. Church, the gospel teaches us that Christ valued His people more than His own rights when He was still here. He willingly laid down His life to save us. So ano po yun sa atin? Therefore, mga kapatid, those who have been transformed by that same gospel will gladly lay down their freedoms for the good of the people that Christ loves. Kapag tinitingnan niyo po o minamasdan ang inyo pong mga kapatid kay Kristo, tayo po bilang a Blessed Church, may we see each other with the same love that Christ has given us. And by that, no, that's how we learn to love above liberty. A Blessed Church, this is the word of the Lord. May the Lord find us faithful. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, our gracious God, our faithful God, Lord, salamat po for continuously teaching us. Sa patuloy, Panginoon, na paghubog po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil
Patuloy mo po kaming tinuturuan na ituon ang aming mga buhay sa mga prayoridad ng iyong kaharian. Lord, continue to teach us to live rightly before you, to live in promotion of peace, to live in harmony with our fellow believers, and to have that settled joy in the Holy Spirit, knowing that we are yours, that we belong to you. Lord, patawad sa mga pagkakataon na hindi po kami nakapamuhay ng matuwid sa mga panahon, Panginoon, na pinipili namin ang mga pansarili naming mga conviction higit sa aming pag-ibig sa aming kapatid na nakakasira ng aming kapayapaan. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na nagiging dahilan to ng pagkasira ng aming fellowship. Lord, restore us. Restore us. And thank you, Lord, dahil there is healing, there is restoration because of what you have done for us in the cross. Salamat, Lord, dahil araw-araw sapat ang iyong kagandahang loob para sa amin. I also pray, Lord, for our fellow believers, Lord, na humarap, Panginoon, sa mga difficult circumstances dahil sa weather. May you protect them, Lord, and keep them safe. We also pray, Lord, sa mga kababayan po namin na nasalanta, Panginoon, ng pangit na panahon. I also pray, Lord, dun sa mga kapatid namin na meron pong sakit. Pray for your healing for that. And I pray, Lord, na turuan mo po kami maging faithful every day for your glory. Kaya po lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po, a blessed church. See you po next week. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin pong pagpapala na nagmumula lamang po sa ating buhay na Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Papuri po sa ating Panginoon.